dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Card back, sauce in hand. Okay. So, ating ibigay kay Brother John Ray. Brother John Ray, meron kang katanungan dyan sa live mo? Yes bro, marami ng katanungan dito at may simpleng tanong lang dito. Since andito na si Father Bobby, na may tanong dito na sa tila, hanapin ko lang sa kita. Medyo ang dami na kasing nagsulputan na message na wala yung tanong na nabasa ko ganina. Hanapin ko lang saglit. Unahin ko tong kay Milagros Torrijos na lang. Brother John Ray, paki-explain po ang Luke 9:49 kasi may nakita akong vlog nito na bakit daw dinidemonize agad ng mga pare ng simbahan ang albularyo. Parang kontra daw sa Matthew 7:21. So, basahin muna natin 9:41. Tapos kasi tanong niya, bakit daw dinidemonize agad ng mga pari ng simbahan ang albularyo? So, 9:49. Basahin natin. Basahin mo 9:49 ng Lucas, bro. Ano yan bro? 9:49? Ng Lucas. So, kasi ito daw talata na ito, agad daw dinidemonize ng mga pari ang mga albularyo. Yan yata yung ang hindi laban sa inyo, kakampi ninyo. Sige, basahin mo nga. Mukhang yan yung talatang yan. Panginoon, nakakita po kami. Sabi ko na nga ba, yun na eh. Nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ayun. Ngayon, sabi dito sa 50, ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kakampi ninyo. Ayan. So, ang tanong niya, Father Bob, ang tanong niya po, bakit daw binabawalan ninyong mga pari ang mga albularyo? Mayroon naman daw mga albularyo na gumagamit sa pangalan ni Panginoong Jesucristo, Father Bob? Good evening sa lahat. Alam natin yung verse na hindi lahat na nagsasabi, Lord, Lord, Yes, Matthew 7:21. Diyos. Ngunit yung gumawa ng ating kalooban ng Diyos. Okay. So, historically, itong verse na to, hindi ito naka-refer sa mga albularyo, mga kapatid. Dahil, ang sabi ni Kristo, pag sa pangalan ni Jesus, okay, may authority ka. Pero ano namang pangalan ang ginagamit nila sa panggagamot? Mga hurim-hurim, orasyon, abracadabra. Walang, walang kaugnayan sa kay Kristo, sa kay Jesus, yung mga ginagawa ng mga albularyo. Kung gusto ninyong, sa pangalan lamang ni Jesus, ang healing, dapat sundin nyo ang tinuturo ng simbahan dahil yun lang ang authorized prayer na gamitin in Jesus Christ's name. Kasi historically ito, hindi ito nare-refer sa mga albularyo. Dahil ang kapangyarihan ng albularyo ay nasa preternatural. Ang kapangyarihan nasa authority ng pari, ng mga exorcist, ay sa supernatural. There is a big difference among them. Kaya kailangan i-distinguish. Kaya hindi ito nare-refer sa mga albularyo. Ang mga albularyo, yon ang mga sulpot na kanya-kanya lamang na personal na ang tawag doon, kapangyarihan in their name. Kasi hindi naman sila autorisado sa Nagising lang sila na nagiinip at
nagiging nang manggagabot na kaagad. Diba? And what authority? Kaya sa akin, no, pwede ako mag-exorcise in what authority? In the name of the church and in the name of Jesus Christ. Sa iyo, pag manggabot ka, albularyo ka, saan pangalan yun nakabatay? Yun ang problema doon. Kaya mag-ingat, dahil ang demonya, naglalaroan ka. Alam niya, yung kapangyarihan mo ay peke. Pag peke yan, delikado yan. Okay na? Yan, maraming salamat Father Bob. Parang ano lang yan siguro Father Bob no sa batas mga kapatid, 'di ba? Ang mga pulis nanguhuli sila sa pangalan ng batas. Ibig sabihin, they have an authorization na dakpin ang mga gumagawa ng kasalanan. Pero may mga taong gumagamit din sa pangalan ng batas pero hindi authorized. Ang nangyayari, piki sila, hinuhuli din sila ng batas. So yun pag ibig sabihin ni Father Bobby, mga kapatid ha. At Father Bob, mayroon pa dito kay Rioboy, yung pamangkin daw niya, nagigising ng 2 a.m. tapos may kinakausap, Father Bob, ano daw ang ika-advise mo? Nagigising ng 2 a.m. tapos may kinakausap. sinabi ko na yon kailan ba yun? Kahapon. Tungkol sa symbol ng yung alas 3, mga alas 2, ganyan. Yan ang yung oras ng satanic cult. Kaya doon nagtatrabaho ang mga mga mangkukulam, yung may mga kapangyarihan galing sa supernatural, mambabarang ganun. Yung ang mga pag may mga phenomena na ganon, kailangan ng deliverance prayer or exorcism. No? Kasi yan may contamination ang bata. Contaminated siya. So, subukan dalhin sa pare at saka mag-prayer sa kanya, mawala na yan. Dapat yung bata normal ang kanya kasi pag natutulog ka, 'di ba? Gising ka sa umaga in the right time, no? Hindi na pa yung putol-putol yung yung paggising mo, pagtulog mo. Kasi pag may mga disturbances diyan. Pati yung mga panaginip, hindi dapat natin bigyan ng tayong mga Pilipino, binibigyan ng kahulugan ang panaginip. Mag-ingat sa mga panaginip na binibigyan ng kahulugan. Kasi ang panaginip ay pwedeng gamitin ng demonyo bilang instrumento to disturb people. No? Yon. Kaya ang mga mangkukulam, may mga preternatural power, mahilig yan sila sa interpretation of dreams. Sa atin naman, walang kahulugan, walang katuturan ang panaginip. So hindi dapat paniwalaan ang panaginip. Yan, maraming salamat Father Bob. At mayroon pa din dito sana yun? Yung ito, ask ko lang galing kay Sister Dashiell Gregorio. Brother John Ray, ask ko lang po, bawal po ba mag-display ng family photos if ang isa ay pumanaw na? Thanks po, Father Bob. It is a superstitious belief. Sa atin, nanatili pa yung mga gano'n, no? Huwag magpa-picture ng 3. O kaya, pang mga pamahiin, patotoo. Huwag na yan i-practice. Huwag na yan paniwalaan. Kung magpa-picture ka, gabi, araw, 3, 4, 1, huwag bigyan kahulugan. Kasi pag bigyan mo ng kahulugan, patotoo na yan. Tama. At isa dito kay Sister Bicolana, meron dito pare na nanggagamot daw. Hindi anointing yung gamit niya, parang sariling healing din niya. Pwede kaya yon? Ano kaya masasabi ng simbahan ng mga ganon, Father Bob? Dapat stop yan. Ang obispo dapat mag-solve. Kasi may karanasan ako niyan, while exercising, sumagot sa akin yung demonyo. Sabi niya, itong tinanong ko, in the name of Christ, sino ka?
give your identity, no? Say your identity. Sabi niya, I am your colleague. Isip-isip ko naman ganun ang colleague. Meaning, kapartner ko raw. Kaya naintindihan ko, pare, like, former priest siya. Former priest. Siya ang, sabi ko, tell me the truth. Bakit nandyan ka sa hell? Sabi niya, mientras nagpare siya, nagmimix siya ng yung tinatawag na gawain, gaya ng mga albularyo, healing, without proper authorization of the church, no? So, ginamit ng ang preternatural yung power niya. So, it is a heresy and it is a blasphemous way to your priesthood, first of all, no? Against the sacrality of your ministry. So, doon, mas prefer pa niya manggagamot, magkapera siya. Parang albularyo talaga, pero pare siya at the same time. Pininto niya lahat. Tapos, anong nangyari? Sabi niya, hindi ako masyadong naniwala sa power ni Jesus. Hindi ako naniwala sa kanya. Ngayon, nung pumanaw ka na dito sa mundo, anong nangyari? Totoo pala si Jesus. Yung pagkamatay niya, nasa harap na niya si Jesus. Walang sinabi. Ngunit ang titig ni Jesus sa kanya ay tama, no? Isang hatol na. Tinitigan lang siya. Tapos, ang kanyang katawan, nagiging katawan ng hayop. Kaya, nasa impyerno, directly. So, parang ganun ang kanyang judgment. Nagiging beast of hell. Kaya pala yung mga namamatay sa napunta sa impyerno, nagtatransform ang kanilang katawan, no? Mga hayop, mga mabangis na hayop. Yan ang kwento niya sa akin. So, ibig sabihin nito, pag may mga ganyang mga dapat koreksyonan yung paring yun. Sa pagsabihan na hindi pwede na i-mix, no? Wag, lang, do your ministry, yung mga sakramento, no? Hindi mo pa nga kayang atupagin yung yung ang daming mga gawain sa simbahan yun, meron ka pang time sa mga ganon. Nako, i-correction na nyo. Kung gusto niyo masalba yung kaluluwa ng pare, no, ng co-brother natin, yan ang fraternal correction kailangan. Father Bob, medyo kakaiba yung sagot mo. Ano yun? Personal experience mo yun, Padre? Yeah. While exercising. Baling yung kaluluwa ng pari na sinasabi mo ang... Yung na-possess siya ng katawan. Ala? Ang demonyo kasi, may iba't ibang identity. Nakatakot. Hindi lang yung demonyo na yung si Satan lang. Meron kasi ang iba-ibang identity ng demons, iba't ibang pangalan. May Beelzebub, may Asmodeus. Meron ding mga ganyang mga mga kaluluwang. So parang nag-doppelganger sila doon sa kaluluwa pads, tapos parang sinagot nila sa iyo kung ano nangyari doon sa kaluluwa na kakilala mo, parang ganun? Hindi, nagtanong kasi yung identity mo. Sabihin niya, ako isang dumb soul ang kanyang Dumb soul. identity. Kaya nga, iniisip ko, pwede ba yun? Nagdalalong isip din ako, pwede ba yung ang dumb soul mag-possess? May mga, hindi lang isang beses, maraming beses ako na ang identity nila is hindi lang si Lucifer, hindi lang si Satan. Mga dumb soul kasi, pwedeng gamitin sila .
Ganun pala yun, ano, katakot naman eh. Oo, ang ibig kong sabihin nun na um, huwag nating isipin na pari tayo na sigurado ng langit natin. Pag hindi natin gampanan ang ating tungkulin isang banal na ministro ng Diyos, pwedeng malhis tayo ng landas. Kasi ang kaligtasan ay hindi lamang dahil pari ka o consecrated ka, sigurado ng ang heaven sa iyo. Doon ko na naranasan na hindi rin pala ako sigurado. Kaya pilitin ko talagang subukan kong mabuhay ng naukol sa kalooban ng Diyos dito sa lupa. Dahil pag tayo pumanaw na, kaya sabi di ba ng mga non-Catholics, basta sabihin mo lang, I believe in Christ, ligtas ka na. Hindi pa nga sigurado ang kaligtasan ko. So, hindi rin sigurado ang kaligtasan mo. Diba? Only God could judge us. No? We are not the judge of our destiny. We are the builder of our destiny, of course. It is a call of our freedom, no? Pero yung final judgment depende sa Diyos. No? Kaya wag natin sabihin mga kapatid, ligtas na ako, sigurado ako sa heaven ako. Kasi may dalawang tatay eh. Sabi ni Jesus. Ang tatay na merciful, may tatay na ng king of hatred. Kanino ka belong? Diba? Yun ang tanong. Okay? Pero it is under study, I think, no? Pero sa karanasan ko, meron akong ganyang nagsasabi ng kanilang identity. Kaya inano ko ito sa inyo, na-share ko ito para matulungan nyo malaman ang inyong mga kabarian na gumagawa ng syncretic syncretic work na iminimix yung holy water at saka yung demonyo. Diba? Only in the name of Jesus Christ we exercise our ministry, not our own selves. So hindi ako pwedeng maging albularyo, manggagamot. Manggagamot naman ako in the name of Christ. Hindi ako manggagamot na hurim-hurim, orasyon-orasyon, hilot-hilot, may mga ganyan, mga pekeng mga ngaral. Okay na, tulala kayo. Yes, kasi grabe yung revelation niyan, Pads. Katakot. Revelation talaga ito. Kaya pag ikay ipare, nakikinig ka ngayon, magsikapin mong mabuhay ng banal. Na yung buhay mo ay naukol talaga sa kalooban ng Diyos. Hindi sa iyong sarili. Kasi pag gawin mo ang ministry mo para lang sa iyong sarili, lagot ka. Gaya din sa isang simpleng Kristiyano na hindi nabubuhay sa kabanalan, nabubuhay sa mga bisyo at iba't iba pa, saan ang punto mo? Di ba? Pareho lang. Kaya pari ka o laiko, pag hindi klaro sa iyo na ang tawag sa iyo ay pagiging banal, anong nararapat sa iyo? Piliin mo.